Mga bilang chapter 33 verse 1 up to 56. Ito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel nang sila'y magsilabas sa lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo sa ilalim ng kapangyarihan ng Moses at ni Aaron, at isinulat ng Moses ang kanilang mga pagyao ayon sa kanilang mga paglalakbay alinsunod sa utos ng Panginoon. At ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga pagyao. At sila'y nagsipaglakbay mula sa Rameses ng unang buwan ng ika-15 araw ng unang buwan ng kinabukasan. Pagkatapos ng Pasko ay nagsialis ang mga anak ni Israel na may kamay na nakataas sa paningin ng lahat ng mga taga-Ehipto. Samantalang inililibing ng mga taga-Ehipto ang lahat ng kanilang mga panganay na nilipol ng Panginoon sa gitna nila, na pati ng kanilang mga Diyos ay hinatulan ng Panginoon. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses at humantong sa Sukot. At sila'y naglakbay mula sa Sukot at humantong sa Itam na nasa gilid ng ilang. At sila'y naglakbay mula sa Itam at lumiko pa sa Harirot na nasa tapat ng Baal Sipon at humantong sa tapat ng Migdol. At sila'y naglakbay mula sa tapat ng Hahirot at nagsipagdaan sa gitna ng dagat hanggang sa ilang. At sila'y naglakbay na 3 araw sa ilang ng Itam at humantong sa Mara. At sila'y naglakbay mula sa Mara at dumating sa Ilim. At sa Ilim ay may 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma. At sila'y humantong doon. At sila'y naglakbay mula sa Ilim at humantong sa tabi ng dagat na mapula. At sila'y naglakbay mula sa dagat na mapula at humantong sa ilang ng Zin. At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Zin at humantong sa Dopka. At sila'y naglakbay mula sa Dopka at humantong sa Alos. At sila'y naglakbay mula sa Alos at humantong sa Repidim, na doon nga walang tubig na mainom ang bayan. At sila'y naglakbay mula sa Repidim at humantong sa ilang ng Sinai. At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Sinai at humantong sa Kibrot Hatava. At sila'y naglakbay mula sa Kibrot Hatava at humantong sa Hazerot. At sila'y naglakbay mula sa Hazerot at humantong sa Retma. At sila'y naglakbay mula sa Retma at humantong sa Rimon Peres. At sila'y naglakbay mula sa Rimon Peres at humantong sa Libna. At sila'y naglakbay mula sa Libna at humantong sa Riza. At sila'y naglakbay mula sa Riza at humantong sa Silata. At sila'y naglakbay mula sa Silata at humantong sa bundok ng Siper. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Siper at humantong sa Harada. At sila'y naglakbay mula sa Harada at humantong sa Masilot. At sila'y naglakbay mula sa Masilot at humantong sa Tahat. At sila'y naglakbay mula sa Tahat at humantong sa Tara. At sila'y naglakbay mula sa Tara at humantong sa Metka. At sila'y naglakbay mula sa Metka at humantong sa Asmuna. At sila'y naglakbay mula sa Asmuna at humantong sa Maserot. At sila'y naglakbay mula sa Moserot at humantong sa Bini-Jakan. At sila'y naglakbay mula sa Bini-Jakan at humantong sa Hor-Hagidgad. At sila'y naglakbay mula sa Hor-Hagidgad at humantong sa Jubata. At sila'y naglakbay mula sa Jubata at humantong sa Abrona. At sila'y naglakbay mula sa Abrona at humantong sa Isyon-Geber. At sila'y naglakbay mula sa Isyon-Geber at humantong sa ilang ng Sen na siya ring Keds. At sila'y naglakbay mula sa Keds at humantong sa bundok ng Hor sa gilid ng lupain ng Edom. At si Aaron na saserdote ay sumumpa sa bundok ng Hor sa utos ng Panginoon at namatay roon sa ika-40 taon pagkaalis ng mga anak ng Israel sa lupain ng Ehipto sa ika-2 buwan ng unang araw ng buwan. At si Aaron ay may 123 taon nang siya ay mamamatay sa bundok ng Hor. At ang Kananiyo na hari na si Irad na tumatahan sa timugan sa lupain ng Kinan ay nakarinig ng pagdating ng mga anak ni Israel
At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor at humantong sa Salmona. At sila'y naglakbay mula sa Salmona at humantong sa Punon. At sila'y naglakbay mula sa Punon at humantong sa Ubot. At sila'y naglakbay mula sa Ubot at humantong sa Liberem, sa hangganan ng Moab. At sila'y naglakbay mula sa Liberem at humantong sa Dibongad. At sila'y naglakbay mula sa Dibongad at humantong sa Almon Diblatem. At sila'y naglakbay mula sa Almon Diblatem at humantong sa mga bundok ng Ibarim, sa harap ng Nebo. At sila'y naglakbay mula sa mga bundok ng Ibarim at humantong sa mga kapatagan ng Moab, sa tabi ng Hordan, sa tapat ng Jericho. At sila'y humantong sa tabi ng Hordan mula sa Bit Jesimot hanggang sa Abel Sitim, sa mga kapatagan ng Moab. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan, sa tapat ng Jericho, na sinasabi, salitain mo sa mga anak ng Israel at sinabi mo sa kanila, pagtawid ninyo sa Hordan sa lupain ng Kinan, ay inyong ngang palalayasin ang lahat ng mga nanahan sa lupain sa harap ninyo at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga batong tinapyasan at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga larawang binubo at inyong gigibain ang lahat ng kanilang mga mataas na dako. Inyong gigibain ang lahat ng kanilang mga mataas na dako at inyong ariin ang lupain at tatahan kayo roon sapagkat sa inyo ibinigay ko ang lupain upang ariin at inyong ariin ang lupain sa sapalaran ayon sa inyong mga angkan. Sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana. Kung kanino mahulog ang palad sa bawat isa, ay yaon ang magiging kanya. Ayon sa mga lipin ng inyong mga magulang ay inyong mamanahin. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nananahanan sa lupain sa harap ninyo, ay magiging para mga tibo nga sa inyong mga mata at para mga tinik sa inyong mga tagiliran ang mga ititira ninyo sa kanila at kanilang babagabagin kayo sa lupain sa inyong tinatahanan. At mangyayari na kung ano ang iniisip kong gawin sa kanila, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Amen, Lord Jesus. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Amen.